Isang malaking kasalan ang inihahanda, tulad ng nakagawian ng mga Hudyo sa bayan ng Israel. Maringal at malaki ang kasalan. Mahaba ang panahon ng paghahanda. Nagsimula ito sa pag-uusap at pagkakasundo ng ama ng binata at ama ng dalagang ikakasal, na sinundan ng pagtatanggap ng dalaga sa panunuyo ng kanyang mangingibig. Sunod na pinag-usapan ang mga detalye ng kasalan. Kung saan ito gaganapin, ano-ano ang mga paghahandang gagawin, at kung magkano ang dote o bigay kayang ipagkakaloob sa dalaga. Nang matapos ang kasunduan, ay lumayo muna ang binata upang mahanda ang kanilang magiging tahanan. Halos 1 taon ang pagkakalayong ito na sumubok din sa katatagan ng pag-ibig ng binata at dalaga sa isa't isa. Ang kasalan ng mga Hudyo ay karaniwang ginaganap sa gabi. Sa wakas, sumapit na ang gabing pinananabikan ng lahat. Unang nagpunta ang lalaking ikakasal sa tahanan ng kanyang kasintahan upang siya'y sunduin, at saka sila tutuloy sa tahanan ng binata upang idaos ang maringal na kasalan. Sa labas ng tahanan ng binatang ikakasal ay 10 dalagang may daladalang ilawan ang itinalagang maghihintay sa pagdating na lalaking ikakasal. Ang 5 sa mga dalagang ito ay matatalino. Inasahan na nilang maaaring maantala ang pagdating ng ikakasal, kaya't nagpadala sila ng sobrang langis para sa ganitong pangyayari. Ang 5 naman ay mga hangal. Sapagkat nagdala nga sila ng ilawan, ay hindi naman sila nagbaon ng karagdagang langis. Naghintay ang mga dalaga, subalit lumalalim na ang gabi, wala pa ang ikakasal, kaya't sila'y nakatulog sa kakahintay. Nang maghahating gabi na, ay dumating ang isang tagapagbalita. Paparating na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo at maghanda upang salubungin siya. Masayang nagsisigawan ang mga tao. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kani-kanilang ilawan at humilera sa magkabilang gilid ng taan upang maging handa sa paparating na ikakasal. Subalit ang ilawan ng 5 dalagang hangal ay aandap-andap na. Dahil sa matagal na paghihintay ay naubos ang langis sa kanilang ilawan. Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan. Ang pakiusap nila sa matatalinong dalaga. Pasensya na, ang dala naming langis ay sapat lamang sa aming ilawan. Hindi ito magkakasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't dali-daling lumakad ang 5 hangal na dalaga upang bumili ng langis. Habang bumibili sila ay siya lamang pagdating na lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama agad niyang pumasok sa kasalan at saka ay sinara ang pinto. Kaugalian kasi noon na tanging ang mga taong nasa labas pagdating ng ikakasal ang papapasukin sa piging upang maiwasan makapasok ang mga taong hindi naman ibitado at hindi kilala ng ikakasal. Nang nasa loob na ang lahat ay humahangos na dumating ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Hindi na sila pinapasok at sa halip ay tumugon ang binatang ikakasal na siya rin nilang Panginoon ng ganito. Hindi ko kayo nakikilala. Walang nagawa ang mga hangal na dalaga kundi buong panlulumong pinagsisihan ang hindi nila paghahanda para sa pangyayaring ito. Ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad sa parabolang ito. Kinakailangan nating maghanda at magbantay sapagkat hindi natin alam ang araw o ang oras man ng kanyang muling pagparito.